Paring Berto, putla ka na naman at parang habol mo na naman ang hininga mo ah. Pahinga ka muna dun sa lili mo. Mahawa ka naman sa katawan mo pare. Alam na ba ng anak mo na may cancer ka sa baga? Kailan ka magtatapat? Kung kailan wala ka na ha? Nagagalit na ako sa'yo pare. Hindi na tama yung ginagawa mo. Halos paiyak na sambit ni Mang Abling, ang tanging nakakaalam ng lihim ni Mang Berto. Pare, hayaan mo na ako. Balato mo na sa akin to. Kilala mo naman ako diba? Matibay to. Ititigil ko na ang yosi. At ayokong malaman ng 3 kong anak ang karamdaman ko. Mangako ka sa akin paring Abling. Mahagalit ako sa iyo kapag sinabi mo sa kanila. Masama man ang loob ni Mang Abling sa kaibigan. Wala naman siyang magawa kung hindi ang umalalay. Araw-araw silang magkasama sa bukid at tanging pag-aalalay lang ang kaya niyang gawin sa kanyang kumpare. Ang 2 anak kasi nito ay pamilyado na at nasa malayong lugar. Dinala kasi sila ng kanilang mga asawa roon at ang bunsong lalaki naman na nadala kay Mang Berto ay pilit niyang pinapatapos ng kolehiyo. Itay, baka hindi na po ako makauwi dito linggo-linggo ha. Sayang rin po kasi yung pamasahe. Ipangkakain ko na lang rin po. Tuturuan na lang po kitang magpadala ng Gcash doon kay Ate Syra sa tindahan. Nagbili na po ako sa kanya. Ito po ang papel oh. Lagi mo yung dadalhin kasama ng pera ha. Pasensya ka na itay ha. Minsan kasi wala nang natitira sa akin eh. Kahit pamasahe. Pangako po, makagraduate lang po ako. Hindi ka na magbubungkal pa ng lupa sa bukid. Ani ni Jay. Ano ka ba anak? Naunawaan ko at huwag ka nang mag-alala. Ako na ang bahala. Kung nabubuhay pa ang iyong ina, kasama mo sana siya sa bayan. Tiis-tiis lang muna anak ha. At 1 taon lang naman na i-graduate ka na. Alay ko po sa inyo ang diploma ko itay. At ikaw rin, tiis-tiis lang muna ha. Nandiyan naman po si Ninong Abling eh. Alam ko naman po na hindi kanya pababayaan. Wika pa ni Jay. At dating gawi, araw ng linggo pabalik na siya sa bayan sa kanyang boarding house. At dahil madadaanan niya ang bahay ng kanyang Ninong Abling, muli niyang ihahabili ng kanyang itay dito. Ninong, ang itay po ha. Pakitignan-tignan na lang po muna. Papunta na po ako sa bayan at baka ako po'y gabihin eh. Salamat Ninong ha. Sigaw ni Jay. At tumugon naman si Mang Abling habang nakangiti itong kumakaway-kaway sa kanyang inaanak na si Jay. Hoy nanak, ako na ang bahala. Mag-aral kang mabuti doon ha. Mag-iingat ka sa bayan. At bumalik ka rin dito dahil may inip ang itay mo. Sigaw naman ni Mang Abling. Nakatanaw ito kay Jay habang papalayo at iniisip na kung pwede lang niyang sabihin ang lihim ng kanyang ama. Paring Berto, napakahirap ng kalagayan ko. Pasan-pasan ko ang lihim mo. Nag-aalala na talaga ako sa iyo pare. Bulong ni Mang Abling. Umulan umaraw, magkasama sila ni Mang Berto sa bukid at kitang-kita nito ang panghihina ng kanyang katawan. Kaya't nakiusap si Mang Abling sa center na muling kausapin si Mang Berto. Kapitan, ayaw ni paring Berto na malaman ng kanyang mga anak ang patungkol sa kanyang sakit. Ako na po ang gagastos sa paunang gamutan. Maresetahan lang po si pare ng kahit ilang perasong gamot at vitamina. Pakiusap ni Mang Abling sa kapitan. Pinatawag naman ni kapitan si Mang Berto at pumayag sa kasunduan na may padating na doktor at magpa-check up ito. Sige po kapitan. Alam ko pong si paring Abling po ang nagsabi sa'yo. Sige po, papahayag po ako. Ani ni Mang Berto. Ilang buwan ring nakatikim ng gamot at bitamina ang katawan ni Mang Berto. At nagbago naman kahit papaano ang pangangatawan nito. Nagambag si Mang Abling ng pera at marami-rami rin ang nabot nito para sa gamot. Pare, lumaban ka lang. Alam kong hindi sasapat ang gamot na yan sa sakit mo. Tinapat ka naman ng doktor na maaalis lang ang sakit ng dibdib at hapo mo hanggat may gamot ka. Pero pare, cancer yung sakit mo. Kailangan sa malaking ospital na daw ang tamang gamutan. Pangamba ni Mang Abling. At nagpakitang gilas naman si Mang Berto. At sinabing okay lang ang kanyang pakiramdam. Pagkaharap kasi niya si Mang Abling, ipinapakita niya na siya'y malakas. Kaya naman tuwang-tuwa ang kanyang kaibigan. Buong akala nga ni Mang Abling ay ayos na ayos na ang pakiramdam nito. At nakatulong talaga ang gamot na kanilang binili. Pinilit naman ni Mang Abling na huwag magtrabaho ng mabigat ang kanyang kumparing Berto. Ang importante ay kumikita lamang ito ng halagang may papadala kay Jay.
para hindi ito mapatigil sa pag-aaral. Dahil alam niyang lalong masasaktan ang kanyang kumpare kung mapapahinto ang pagkokolehiyo ni Jay. Kaya naman tuwang-tuwa si Mang Abling kapag magkasama sila sa bukid at nakangiti ang kanyang kaibigan. Ilang buwan rin ang dumaan at hindi niya nakikitang nanghihina ito. Laging bukang bibig ni Mang Berto na ilang buwan na lamang ay may anak na siyang tapos sa pag-aaral at may diploma na itong may pagmamalaki kahit kanino. Isipin mo pare, sa 3 kong anak, ang inaanak mo lang ang makakapagtapos. Napakasaya ko talaga pare. Yung kasing 2 anak kong babae, nag-asawa ka agad dahil siguro sa hirap ng buhay namin. Kaya masayang masaya ako kung makakapagtapos si Jay ng pag-aaral. Yan lang ang pinakahiling ko sa Diyos at pwede na akong mamahinga. Kwento ni Mang Berto. Pare, ang pakiusap ko lang sa'yo, sana naman ipaalam mo sa kanila ang iyong kalagayan. Para rin naman kahit papaano ay maalagaan ka nila at baka sakali na ang 2 mong anak ay may kakayahanang may pagamot ka sa malaking ospital sa bayan. Saad ni Mang Abling. Wala rin silang kakayahan pare. Alam ko ang kanilang pamumuhay. Magsasaka rin ang kanilang mga napangasawa at hindi nila kakayaning ako ay ipagamot. May mga anak na rin sila at ayaw kong maging pabigat sa kanila pare. Igalang mo na lang ang pasya ko ha. Kaya ko pa naman eh. At saka mag-aaksaya lang sila ng pera. Hindi biro ang sakit ko pare at napakamahal ng gamutan nito. Napatitig na lamang ang kumpare sa langit. At ano pa nga ba ang kanilang magagawa? Alam rin naman ni Mang Abling na kung wala kang hawak na malaking halaga, hindi nagagaling ang sakit na cancer, lalo na't cancer pa sa baga ito. Pinilit ni Mang Berto na tiisin ang kanyang nararamdaman sa loob ng 1 taon. Ayaw na ayaw niya na makita siya ni Mang Abling na hirap at hinahapo. Hindi rin kasi kakayanin ng kanyang kumpare na tulungan siya habang buhay. Maliit pa rin ang anak nito at pareho lamang silang magsasaka. May kaunting lupain si Mang Abling pero sapat lang iyon para sa kanyang pamilya. Si Mang Berto naman ay walang sariling lupa. Nakikisaka lang ito sa isang mayamang tagabayan at pinagkatiwalaan siya na alagaan ang kanilang lupain. Dahil 2 lamang sila ni Jay, sapat lang ang kanyang kinikita sa bukid. Kaya naman kahit papaano ay nakakapag-aral si Jay at hindi sila kinakapos. Yun nga lang, hindi kasama sa budget ang kanyang gamot at bitamina. Pakiramdam ni Mang Berto ay nauupo siya na parang kandila sa bawat paggising niya sa umaga at babalik siya sa bukid at magdadrama sa harapan ng kanyang kaibigan. Naayos lang ang kanyang pakiramdam. Pero ang totoo ay hindi siya okay. Sa oras na nahihirapan siyang huminga at nakakaramdam ng hapo, lumalayo siya sa kanyang kaibigan at nagdadahilan na uwi muna siya sa bahay. Doon siya halos sumisigaw sa sakit ng kanyang nararamdaman sa likurang bahagi ng kanyang katawan. At maging ang kanyang dibdib ay parang tinuturok ng karayo. Walang kamalay-malay si Jay na ganoon ang sitwasyon ng kanyang itay. Basta't maayos ang kanyang pag-aaral at halos gusto niya nang hilahin ang mga araw upang siya'y makagraduate na. Sa bawat pagpapadala ng GCash ng kanyang ama, naluluwa si Jay dahil alam niyang galing sa dugot pawis iyon ang kanyang itay para lamang siya'y makapagtapos. Lahat ng klase ng pagtitipid ay ginawa na ni Jay. Dahil ayaw niyang humingi pa ng karagdagang pera sa kanyang tatay. Alam naman niyang wala na itong kukunan. Kaya naman halos ginawa na ni Jay ang lahat. Nahihiyaman siya, pero iniipon niya ang mga plastik ng bote o bote ng soft drinks na kanyang mga kaklase at maging ang mga kasama niya sa boarding house. Kaya naman tuwing linggo kapag kumikita siya ng 50 to 70 pesos ay talaga namang napakasaya na niya at may pambili na siya ng sabon panlaban ng kanyang uniforme. Maging ang kanyang cellphone na ginagamit sa pag-aaral ay nasisira na dahil napakatagal na nito. At pinag-ipunan rin ito ng kanyang ama noong kumita siya sa Nyogan. Kaya't mahal na mahal niya ang cellphone na iyon kahit pa malapit na itong masira. Alam naman niyo ni Jay. Ngunit nagdadasal na lamang siya sa Diyos na huwag muna itong masira. Patapusin muna siya ng pag-aaral. Alam niyang wala na silang kukunan ng kanyang ama kung sakaling ito'y tuluyang masira. Tol, dahil lagay na namin yung mga plastic bottle sa ipunan mo. Sana makatulong kahit konti ha. At pag may nakikita kaming mga bote ng soft drink sa kantin, hihingi namin para sa'yo. Mabuti kang anak, Tol. Sana'y makatapos ka. Nang sa gayon ay matulungan mo ang tatay mo sa bukid. Uwi ka ng mga kasama ni Jay sa boarding house. At nakita nga ni Jay na halos mapuno na ang kanyang ipunan ng mga plastic bottle.
At masayang-masaya siya dahil sa darating na linggo ay baka maka 100 piso siya at may pambili na siya ng ilang kagamitan sa school. Dahil na rin nakapasa si Jay sa proyekto ng gobyerno, ay nabawasan ang kanyang tuition. Kaya naman pinagkakasya na lamang ni Jay ang ipinapadala sa kanya ng kanyang ama, malaki man ito o maliit. Pero talagang mapagbiro ang kapalaran ni Mang Berto. Isang araw, gumising siya na halos parang hindi niya na kayang bumangon pa. Dasal ng dasal si Mang Berto na mahintay naman sana niya na makatapos ang kanyang anak. Diyos ko, tulungan niyo naman po ako. Sana naman po ay mahawakan ko lamang po ang diploma ng anak ko at mayakap ko ito. Konting panahon na lamang po ang kailangan ko. Konting lakas lang po sana ang hiling ko sa inyo. Daing pa ni Mang Berto. Isang araw, nakitawag si Jay sa tindahan upang iparating sa kanyang itay na kailangan itong maganda dahil nga malapit na ang kanilang pagtatapos. Ayaw namang iparating ni Jay na kasama siya sa mga top-notchers na magtatapos. Napakasaya ni Mang Berto at halos pinagmamalaki niya ito sa buong barangay nila. Hirap man siyang maglakad noon, ay pinilit niyang pumunta sa tindahan at nagpadala na rin ng konting halaga. Maging si Mang Abling ay walang paglagyan ng saya dahil ramdam niya ang ligaya ng kanyang kumpare habang ito ay nagkukwento sa kanya. Sa loob nga ng ilang buwang iyon, inubos ni Mang Berto ang kanyang lakas. Nagbenta ito ng kanyang mga alagang kambing at ng kanyang 2 kabayo na hindi na naman niya nagagamit pa. Kaya naman ibinenta niya na rin ito. Hindi naman nagtaka si Mang Abling dahil ang iniisip niya ay pinaghahandaan ng kanyang kaibigan ang pagtatapos ng kanyang anak. Nagkataon pa na hindi nila anihan at wala pa silang gagawin sa bukid. Kaya't buong tiwala si Mang Abling na nasa magandang kondisyon ang katawan ng kanyang kaibigan. Dahil hindi naman ito napapagod at paminsan-minsan niyang dinadaanan ito at sinisilip kung ayos pa ito. Pag siya naman ay nagpapastol ng mga hayop, ay kinakamusta niya ito. Tinatanong niya kung ayos lang ba ang pakaramdam nito. At minsan ay dinadalhan niya ng sariwang gulay o lutong ulam. Pag ito ay tumugon sa kanya, ay masaya na si Mang Abling. Paring Berto, ayos ka lang ba dyan? Kung hindi ka ayos, tumawag ka lang sa kapitbahay mo ha, upang sunduin ako. Ito nga pala, lutong ulam. Ilalagay ko sa hagdanan mo ha. Sigaw ni Mang Abling. Oo kumpare, ayos lang ako. Ako'y nakahiga lang at nakikinig sa balita sa radyo. At may parating daw na bagyo. Mag-ingat ka ha. Wala na rin kasi akong alagang hayop eh. Ipinagbili ko na, kaya hindi na ako masyadong nakakalabas-labas. Ibibili ko kasi ng damit ang inaanak mo sa graduation niya. Ayos lang naman ako dito pare. May mga gamot pa naman ako. Mag-ingat ka ha. At salamat. Sagot naman ni Mang Berto. Kaya walang kamalay-malay si Mang Abling na yun na pala ang huli nilang pag-uusap. Nakangiti siyang umalis. Sapagkat dinig naman niya sa boses nito na nasa maayos namang kalagayan ng kanyang kumpare. Nagmadali na rin siya noong oras na yon dahil mukhang uulan na at may paparating pang bagyo. Pasipol-sipol pa nga si Mang Abling na umalis at dumiretso na sa kanyang lupain upang magpastol ng kanyang mga hayop. Dahil nga dumaan ng malakas na bagyo, halos ilang araw rin silang hindi nakalabas ng bahay. At pag may mga dumaraang barangay tanod at naglilibot, hindi nalilimutan ni Mang Abling na ibilin si Mang Berto. Sinasabi niyang daanan ito at dalhan man lamang ng bigas o kahit sardinas man lamang. Nangako naman si Kapitan at ang mga tanod na gagawin ang bagay na iyon. Maging si Jay ay nag-aalala sa kanyang ama noong dumaan ang bagyong ito. Halos ilang araw na lang kasi at graduation niya na. Natanggap niya na nga ang ipinadalang pera ng kanyang itay. Ang bili nito ay pangbili niya ito ng damit nila sa graduation. Kaya naman agad na pinamili ni Jay ang pera. At hindi niya nakalimutang ibili ng sapatos at bagong pantalon at polo shirt ang kanyang tatay. Itay, sa graduation ko, maaga pa lang ay umalis na kayo ng bahay ha, upang hindi kayo mahuli sa programa namin. Tiyak ang gwapo mo sa pinili kong polo shirt at pati na rin sa pantalon. Ako po ang pumili niyan. Malaking halaga ang ipinadala nyo, kaya nagbalik ako ng konting halaga. Baka po wala kayong pera eh. Sige po itay, hihintayin kita. Ilang araw na lang po at graduation ko na. Sulat ni Jay sa kanyang ama at isiningit sa gitna ng mga damit. Nag-abang ito ng terminal ng jeep at naghanap ng kakilalang kabarangay at ipapakisuyo ito ni Jay na dalhin sa kanyang ama.
Ang taong napakasiyuan ni Jay na kanilang kabarangay ay agad namang dinala ang damit at sapatos ni Mang Berto. At may kalakip na kakaunting halaga na ibinalik ni Jay para magamit ng kanyang ama na pamasahe patungo sa bayan sa araw ng kanyang pagtatapos. Tao po! Tao po, Mang Berto! May pinadala po si Jay na damit at sapatos para sa inyo. Suot mo daw po sa graduation niya. Andiyan na rin daw po ang invitation para alam niyo po ang petsa at oras ng kanyang pagtatapos. At may pera po dyan para sa pamasahe niyo raw po. Iiwan namin sa hagdanan niyo ha. At isang mahinahong tugon naman ang narinig ng taong pinakasiyuan ni Jay. Kaya't nagpaalam na ang mga ito dahil buong akala nila ay ayos lang si Mang Berto at narinig nito ang kanilang sinabi. Maging si Mang Abling ay pabalik-balik rin habang nagpapastol ito ng hayop. Tinatawag niya si Mang Berto mula sa malayo at tumutugon naman ito kahit mahina lamang. Ang iniisip na lamang ni Mang Abling ay baka ito'y bagong gising lamang o natutulog dahil nga hindi pa rin maganda ang panahon dahil sa bagyong dumaan. Nagkataon pa na naging abala na rin si Mang Abling dahil ang ilan niyang hayop ay nagkandamatayan gawa ng dumaang bagyo. Kaya naman ilang araw ring si Mang Abling nabala at umaalis ito upang bumili muli ng bisero. Naging abala na nga ito sa kanyang ginagawa at ilang araw ring hindi niya napuntahan ang kanyang kumparing si Mang Berto. Araw na nga ng pagtatapos ni Jay at alas 6 pa lamang ng umaga ay gising na si Jay at naghahanda pa ito ng pandesal na binalot nito at babaunin niya patungo sa school. Ibibigay niya ito sa kanyang itay sapagkat sigurado siyang hindi pa ito nag-aalmusal. Pero habang tumatagal ay naiinip na si Jay. Nasa gitna siya ng kanilang school at iniintay na ang kanyang itay. Bakit kaya ang tagal ni itay? Alas 7 na ng umaga at alas 8 ang simula ng programa pero wala pa rin siya. Alam naman siguro niya ang school ko. Hey nako, itay bakit ang tagal mo? Akit pa naman po tayo sa stage at para po sa inyo ang lahat ng karangalan ko. Bulong ni Jay na nasa gate na ito ng kanilang school at hindi mapakali. Habang si Mang Abling naman ay naaalala na parang araw na nga ng pagtatapos ng kanyang inaanak. Kaya't dalayan itong tumungo sa bahay ng kanyang kumparing Berto. Dumaan pa ito ng tindahan at tinanong kung nagtungo na ba roon ang kanyang kumpare. At sumagot naman ang tindera na hindi niya pa nakikita si Mang Berto at halos 1 linggo na. Nakaramdam naman ng kaba si Mang Abling at dali-dali itong napatakbo patungo sa bahay ng kumpare niyang si Mang Berto. At malayo pa lamang ay may kakaiba ng naamoy sa paligid si Mang Abling. Kaya naman natakot ito. Biglang pumasok sa kanyang isipan ang kalagayan ng kanyang kaibigan. Nakita pa niya ang isang plastik sa hagdanan at isang kahon ng sapatos at agad niya itong binuksan. Nakita pa nga niya na may sulat si Jay at may kasama pang pera. Nabasa niya ang invitation ng graduation ni Jay at saktong noong araw ngang iyon. Kaya naman napasigaw na lamang siya at tinawag ang kanyang kaibigan. Paring Berto! Paring Berto, nasaan ka? Bakit parang ang dumi-dumi ng paligid? Hindi ka ba nagwawalis man lang? Kumain ka na ba pare? Asan ka ngayon? Bakit parang mabaho ang paligid ng bahay mo? Nandito ang sapatos at damit po pare. Padala ni Jay. Sigaw ni Mang Abling. At pagkabukas niya ng pintuan ng bahay ni Mang Berto, lalong bumaho ang amoy at nanggagaling sa loob ng bahay mismo ni Mang Berto. Kitang-kita niyang nakahiga ito sa kama at marami ng bayangaw na nagliliparan. Wala na ang kanyang kaibigan at mulat na mulat ang mga mata nito na para bang humihingi ng tulong. Ang kanang paa nito ay nakababa sa kama at parang gusto ba nitong tumayo. Siguro gusto nitong kunin ang ipinadalang damit ng kanyang bunso. Nagsisisigaw si Mang Abling at humingi ng tulong sa mga kapitbahay na malayo rin sa bahay ni Mang Berto. Halos nangangatog ang tuhod nito at nawalan ng lakas para sumigaw ng tulong. Tulong! Tulong po! Tulungan niyo po ako, parang awa niyo na. Pati na po si Paring Berto. Tulong! May nakarinig naman na dumaan para magpastol ng hayop nila. At agad namang nakatawag ng taong barangay at tumawag na sila sa munisipyo para makuha ang katawan ni Mang Berto. Napatakbo naman na umuwi ng bahay si Mang Abling para magpalit ng damit upang puntahan si Jay sa school nito. Nangako naman si Kapitan na siya na ang bahala kay Mang Berto. Napapatakbo na si Mang Abling at naabot pa nito si Jay na naghihintay sa gate ng school niya. Ninong, nasaan po si Itay?
Bakit kayo lang po ang nandito? Naku inaanak, narayuma ang itay mo. Paghaang tuhod. Kaya nakiusap na ako muna ang tumungo dito. Pagsisinungaling pa ni Mang Abdi. Sa tagal ng programa, namumula na ang mata ni Mang Abdi dahil gusto nang tumulo ng mga luha nito. Sa bawat akyat niya sa stage, ay nakatanaw siya sa lalaking kamukhang-kamukha ni Mang Berto na nakatitig sa kanila ni Jay sa di kalayuan. Pare, salamat at sinamahan mo kami ng bunso mo ha. Alam kong nandito ka. Huwag kang mag-alala. Gagampanan ko ang iyong pwesto. At alam kong masayang-masaya ka na sa karangalan na natanggap ng anak mo. Paalam mahal kong kaibigan. Magpahinga ka na. Alam kong pagod ka na. Sa isip-isip ni Mang Abli. At nang matapos na nga ang programa, sinabi na nga ni Mang Abling kay Jay na mauna na silang dalawa at magpaalam sa kanyang guro. Bakit Ninong? Nasaan po ba ang itay? Nandito po ba sa bayan? Basta inaanak, tara na at hinihintay ka na ng itay mo. Dali ang umalis ang magninong at pumara ng tricycle si Mang Abdi. Nagtaka si Jay dahil sa isang funeral home sila tumigil. At ang funeral homes na iyon ay pagmamay-ari ng gobyerno. Ninong, sino po ang nandito? Bakit po tayo nandito? Dahil sa tunong ng inaanak, ay lumuha na lamang si Mang Abdi at niyakap ang kanyang inaanak. Humingi ito ng kapatawaran dahil nawali siya ng dating sa kanilang bahay at hindi niya nailigtas ang itay ni Jay. Jay, wala na ang itay mo. Nadatnan ko ng ilang araw na itong patay. Mukhang noong kabagyuhan, sumama na ang kanyang pakiramdam. Matagal na ang kanser sa baga ng ama mo at ayaw niyang ipaalam sa inyo. Hindi po totoo yan, Ninong. Baka po nagkakamali lang po kayo. Hindi yan ang itay ko. Hagulgol ni Jay. Pero paglapit ni Jay sa kabaong ng kanyang ama, ay nakatakip na ang mukha nito. Pero ang damit at sapatos ay kilalang kilala niya. Dahil siya ang pumili at pumili ng mga iyon. Itay! Itay! Bakit naman po ganyan, Itay? Ito na po ang diploma ko, Tay. Dito na po ang pinaghirapan ko. Inaalay ko po ito sa inyo, Itay. Bakit niyo po ako iniwan? At halos mawalan nito ng malay sa kakaiyak. Ilang araw na tulala si Jay at dumating ang kanyang dalawang kapatid. Doon siya sumigaw at muling umiyak. Nailibing si Mang Berto at ilang araw ring hindi matanggap ni Mang Abling na wala na ang kanyang kumpare. Inanak, kailangan na nating tumuloy at bumangong muli. Mas lalong magagalit ang itay mo kung tayo ay malulungkot lang. Ani ni Mang Abling. Opo, Ninong. Pangako po. Babangon po ako. At salamat po sa tulong niyo ha. Ako po ay sasama sa ate ko. At sa Batangas City na po kami magtatrabaho. Paalam po, Ninong. Maraming salamat po talaga. Mag-ingat po kayo dito ha. At yumakap nga si Jay sa kanyang ninong. At nagpaalam na ito. Habang papalayo si Jay, muling nakatanaw ng isang lalaki sa kagubatan si Mang Abli at kumakaway-kaway sa kanya. Pahinga ka na, paring Berto. Alam kong masaya ka na. At magkakasama na ngayon ang 3 mong mga anak. Bulong ni Mang Abli. Nagpatuloy nga sa buhay ang 3 magkakapatid. Si Jay ay nakahanap ng magandang trabaho na mayroong mataas na posisyon. Kahit wala na ang kanyang ama, baon-baon niya pa rin sa kanyang puso't isipan ang mga alaala nito at ang pagsasakripisyo nito para sa kanya. Nangako siya sa kanyang sarili na balang araw kapag siya ay nagkaanak, ay mamahalin niya rin ito tulad ng pagmamahal ng kanyang ama sa kanya. Si Mang Abling naman, nawalan man ng matalik na kaibigan na parang itinuring na niyang tunay na kapatid, ay pilit na bumabangon at tinataguyod ang kanyang pamilya. Naging inspirasyon niya ang kanyang kaibigan na magpatuloy sa buhay para lamang mabigyan ng maayos na buhay ang kanyang pamilya, lalo na ang kanyang anak. Napakapalad nga ng isang tao kung nagkaroon siya ng magulang na kayang ibigay ang lahat-lahat para sa iyo. Sa kwentong ito ay marami tayong mapupulot na aral. Isa na nga dyan ay ang pahalagahan natin ang pagsasakripisyong ginagawa para sa atin ng ating mga magulang. Kayo mga kabarangay, anong aral ang napulot nyo sa kwento sa araw na ito? Comment nyo naman sa baba ang inyong mga reaksyon
At babasahin natin ang lahat ng yan. Kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano ka barangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out!